Sa isang liblib na sulok ng baryo sa San Isidro, may isang babaeng kilala sa halos lahat ng dako at iskinita. Siya ang tinatawag nilang Hana. Makinis ang kutis, maamo ang mukha, ngunit sa likod ng kanyang kagandahan, isang pangalang binubulong ng mga may halong panglalait. Bayarang babae. Hindi naman itinanggi ni Hana ang katotohanan. Oo, siya nga ay binabayaran. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa kaligayahang lihim ng mga lalaking may pera. O minsan, kahit mga walang-wala pero marunong makiusap. Sa baryo, hindi siya iniimbitahan sa kasalan. Hindi siya binabati sa misa. At kahit mga batang natuturuan niya minsan ng pagbabasa sa hapon, ay pinagbawalang lumapit sa kanya. Pero kung susuriing mabuti, si Hana ay hindi masamang tao. Sa katunayan, siya ang unang nagbibigay ng pagkain kapag may batang umiiyak sa gutom. Siya ang nag-aabot ng damit sa mga matandang giniginaw. At sa tuwing may bagyo, siya ang nagkukusang tumulong mag-ayos ng mga bubong. Ngunit sa mundong puno ng mapanghusga, hindi sapat ang kabutihang loob kung madungis ang iyong nakaraan. Isang gabi, habang umuulan ng bahagya at ang hangin ay tila may daladalang bulong ng mga espiritu, tinawag si Hana ng mga matatanda sa baryo. Lahat sila ay naroroon. Si Kapitan Doro, ang albularyong si Matandang Iya, at ilan sa mga kasapi na tinatawag nilang tagapangalaga ng sumpa. Tahimik si Hana habang nakatayo sa gitna nila. Basang-basa pa ang laylayan ng kanyang palda sa putik. "Hana," panimula ni Matandang Iya habang nakatitig sa kanya. "Alam mong hindi ka banal sa paningin ng langit at yan ang dahilan kung bakit ikaw ang nararapat." Hindi siya sumagot. Hindi siya nagtaka. Sanay na siya sa mga ganitong salitaan. "May engkantong gumagala sa kagubatan," sabat ni Kapitan Doro. "At ayon sa matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, kinukuha niya ang mga dalagang birhen. 2 na ang nawala sa baryo. Wala ni anino, walang palatandaan. Lahat kami natatakot." Sumingit ang isa pang matanda. "Ikaw ang pain, Hana. Hindi ka birhen, hindi ka banal. Ngunit ikaw ay babae. At kung sakaling ikaw man ay kunin, marahil yun na ang kabayaran ng iyong mga kasalanan." Hindi umimik si Hana. Ngunit sa loob niya, may bahaging hindi na nagulat. Siguro, ito na rin ang simula ng kanyang wakas. O marahil, katahimikan. Pumayag siya. Hindi dahil sa tapang. Hindi dahil sa pagmamalaki. Pumayag siya dahil pagod na siya. Pagod sa pagpapatunay. Sa pagtanggap ng batikos. Sa pamumuhay na walang kapatawaran. At dumating nga ang gabi ng kabilugan ng buwan. Binihisan nila siya ng puting saya. Sa leeg niya, isinabit ang isang anting-anting na gawa sa batong itim at buto ng uwak. "Proteksyon," ani ng albularyo. "O paalala ng kasalanan. Depende sa tingin mo." Binitbit nila siya sa gitna ng kagubatan. Doon, sa isang bilog na clearing sa ilalim ng isang matandang punong balete, iniwan siya ng mag-isa. Ang mga matatanda ay nagtago sa malayo. Nagmamasid mula sa dilim. May hawak na mga kandilang itim at puting tela na may mga sinaunang sulat. Tahimik ang lahat. Ni walang huni ng kuliglig o ihip ng hangin. Ang ilaw ng buwan ay tila nakatuon lamang kay Hana. Waring, siya ay alay sa kalangitan. Ilang saglit pa, biglang lumamig ang paligid. May dumapong panginginig sa kanyang batok. Narinig niya ang tunog ng mga yabag. Hindi gaya ng sa tao. Mas magaan, mas dahan-dahan.
Ngunit may kakaibang bigat sa presensya nito. Mula sa kakahuyan, unti-unting lumitaw ang nilalang. Hindi halimaw, hindi hayop. Isang lalaki. Matangkad, ang buhok ay tila pinanday ng hangin, maitim na kulot at umaagos hanggang balikat. Ang balat niya ay mapusyaw na tila perlas. At ang mga mata, Diyos ko, ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Berde at bughaw na tila sinag ng buwan sa dagat. Hindi nagsalita ang engkanto sa simula. Tinitigan lamang siya. Inikot ang paningin. Tinignan ang mga paa niya na nakatapak sa malamig na lupa. Ang anting-anting sa kanyang leeg, ang bahagyang takot sa kanyang mga mata. Ikaw, hindi ka birhen. Mahina nitong bulong. Muntik nang mapahugulgol si Hana. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa kung paano iyon sinabi. Hindi may galit. Hindi may panglalait. Parang may lungkot. Parang may pagkabigo. Bakit ka narito? Tanong ng engkanto. Hindi ikaw ang inaasahan ko. Sumagot si Hana. Mahina. Hindi rin naman ako umaasa. At sa gabing iyon, walang dugong dumaloy. Walang sigaw ng pagkakawala. Tanging ang katahimikan ng kagubatan, ang pagtingin ng dalawang nilalang na parehong itinakwil ng kanilang mundo, at ang simula ng isang lihim na gabi na hindi nila alam ay uulit-ulitin pa. Ang kagubatan ng San Isidro ay may buhay tuwing gabi. Ngunit sa gabing iyon, gabi ng kabilugan ng buwan, tila lahat ng nilalang ay napilitang tumahimik. Wala ni aninong gumagalaw. Wala ni hangin sa mga sanga. Tila ba huminto ang oras dahil may bisitang hindi pangkaraniwan ang nagbabalik. Si Hana, nakatayo pa rin sa gitna ng clearing, maputla, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi sa hindi maipaliwanag na damdamin. Ang lalaking lumitaw mula sa dilim, ang engkanto na pinaniniwala ang dumudukot ng mga dalagang birhen, ay nandoon sa kanyang harapan. Hindi siya nagsalita, pero ang presensya nito ay tila musika sa katahimikan. Misteryoso, mapanganib, at sa kabila ng lahat, kahali-halina. Naririnig ko ang bulong ng lupa. Sabi ng engkanto habang dahan-dahang lumalapit. Nararamdaman ko ang galaw ng panahon. Pero sa'yo, wala akong naririnig. Wala akong nadarama. Hindi maintindihan ni Hana kung paano niya susuklian ang ganoong mga salita. Tila minamasdan siya hindi bilang isang alay, kundi bilang isang bagay na hindi maunawaan, na para bang hindi siya dapat narito. Ako si Adrian. Ani ng engkanto, mahinang binigkas na para bang lihim na hindi dapat marinig ng hangin. At ikaw, hindi ka si Abigail. Abigail? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Hana. Ang dalagang dapat kong kukunin ngayong gabi. Isang pusong dalisay. Isang hininga na hindi pa nadungisan. Sagot ng engkanto. Tumahimik si Hana. Alam niyang hindi siya iyon. Alam niyang sa mata ng mundo, siya ay marumi. Isang bangungot sa mata ng mga relihiyoso. Isang sisidlan ng kahalayan. Ibinigay ka nila sa akin. Hindi dahil gusto nilang tapusin ang sumpa, kundi dahil gusto nilang makita kung papaano ka masusunog. Patuloy ni Adrian. Tila may bumara sa lalamunan ni Hana. Gusto niyang magsalita, pero mas pinili niya na manahimik. Sa kanyang mga mata, may luha. Hindi dahil sa takot kay Adrian, kundi dahil sa lungkot ng pagkaunawa. Hindi siya kailanman minahal ng baryo. Ginamit lamang siya bilang kalasag, bilang palamuti ng sakripisyo,
Ngunit hindi siya kinuha ni Adrian. Sa halip, umupo ang engkanto sa isang bato sa tapat niya. Ang mahabang buhok ay nahulog sa kanyang balikat na tila alon ng gabi. Umupo ka. Wala kang dapat ikatakot. Wika nito. At sa unang pagkakataon, naupo si Hana sa harapan ng isang lalaking hindi nagtangkang kunin ang kanyang katawan. Hindi siya hinuhubaran ng mata. Hindi siya tinimbang sa nakaraan. Isa lang siyang babae. Walang takot, walang galit. Mula sa likod ng kagubatan, palihim na nagmamasid ang mga matatanda. Hawak pa rin nila ang kanilang mga kandila. Ang mga bibig ay gumugunita ng dasal na hindi naririnig ng sino man. Nakita nilang magkausap sina Adrian at Hana. Nagtaka sila. Nagkatinginan. Bakit hindi sumigaw si Hana? Bakit hindi naglaho? Bakit hindi sumiklab ang apoy ng kagubatan gaya ng sinumpang nakasaad sa kanilang sinaunang aklat? Maging sila ay kinabahan. Bakit ka naririto? Tanong ni Hana kay Adrian matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Dahil hinahanap ko ang puso. Ngunit ang puso ay matagal nang wala sa mundong ito. Tanging takot at kasakiman na lang ang naiwan. Bakit hindi mo ako kinuha? Muling tanong ng dalaga na tila binabasag ang pagitan ng pag-aalinlangan. Tumingin si Adrian sa kanya. Dahil wala akong naririnig sa'yo. Wala akong naaamoy. Wala akong nahuhuli. Ikaw ay katahimikan. Ngunit sa mata ng katahimikan, doon ko natagpuan ang kakaibang gulo. At gusto ko itong unawain. Gusto niyang unawain. Si Hana, ang babaeng ipinandidiri ng lahat. At sa gabing iyon, sa halip na ang dugo ni Hana ang sumabog sa lupa, tanging ang mga mata lamang ni Adrian ang tumitig sa kanya na para bang may pag-usisang lalampas sa balat, sa laman, at sa nakaraan. Sa ilalim ng buwan, dalawang kaluluwa ang nag-umpisang magtagpo. At sa bawat sandaling lumilipas, isang bagay ang nagsimulang mabuo. Hindi sumpa, kundi lihim. Isang gabi ng patibong na nauwi sa pag-uusap, sa pagtanggap, sa simula na hindi nila inakalang uusbong. Mula sa gabi ng patibong, nagbago ang lahat. Hindi bumalik si Hana sa baryo ng may tagumpay o papuri. Tahimik lamang siyang umalis sa kagubatan. Tuluyang iniwan ang anting-anting sa paanan ng balete. Waring wala na iyong silbi. Ang mga matatandang nagmamasid ay nabigo. Wala silang nakita kundi dalawang nilalang na nag-usap. At para sa kanila, isang pagkatalo iyon. Ngunit para kay Hana, iyon ang simula ng isang kakaibang liwanag. At sa mga sumunod na gabi, muling bumalik si Hana sa kagubatan. Hindi dahil sa utos ng mga matatanda, hindi bilang alay, kundi bilang siya, bilang Hana. Sa bawat pag-akyat ng buwan, sa bawat gabing kumakaway ang mga dahon sa malamig na hangin, palihim siyang lumalakad sa daang malapit sa ilog. Dumaraan sa makakapal na halamanan at tumatayo sa gitna ng clearing kung saan siya unang nakaharap kay Adrian. At palaging nandoon sa Adrian. Tila laging nauunang naghihintay. Hindi siya katulad ng mga mortal. Si Adrian ay tila bahagi ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay tila kalawakan. Ang kanyang tinig ay parang awit ng mga puno. At ang bawat galaw niya ay punong-puno ng giliw, na tila ang hangin mismo ay sumusunod sa kanyang mga yapak. Sa simula, maikling pag-uusap lamang. Tahimik na pag-upo sa lilim ng punong balete habang pinagmamasdan ang mga bituin. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, lumalim ang ugnayan. Bakit ka laging bumabalik?
Tanong ni Adrian minsang nakaupo sila sa ibabaw ng malaking ugat. Dahil sa'yo, hindi ako pinandidirihan. Sa buong buhay ko, lahat sila may hinihingi sa akin. Katawan, serbisyo, katahimikan. Ikaw lang ang tumingin na para bang tao ako. Napatingin si Adrian. Hindi ka lang tao, Hana. Ikaw ay lihim. At ang mga lihim, hindi basta-basta tinatapon. Sa gabi ring iyon, tinuruan siya ni Adrian ng mga pangalan ng bituin. Alnitak, Vega, Antares. Itinuro rin ito kung paano ang ihip ng hangin ay may dalang wika at kung paanong ang mga puno ay nagsasalita kung marunong kang makinig. Bakit mo ako tinuturuan? Minsang tanong ni Hana habang nakasandal sa puno. Pinapanood ang engkantong nagpapakawala ng liwanag mula sa kanyang mga palad. Dahil gusto kong maintindihan kung sino ka. At sa bawat sandaling kasama kita, mas lalong nawawala ang hangin sa paligid ko. Para bang, sa piling mo, ako ay may puso. Napangiti si Hana. Ngunit sa puso niya ay may mumunting pag-aalinlangan na unti-unting bumubuo ng anino. May mga gabi rin na hindi siya sigurado sa sarili. Sa tuwing tumatawa siya, tila may echo na hindi kanya. Sa tuwing hinahawakan ni Adrian ang kanyang kamay, parang may malamig na hangin na bigla na lang bumabalot sa paligid. At isang gabi, habang tinitignan niya ang sarili sa tubig ng ilog, may napansin siyang kakaiba. Wala siyang refleksyon. Napakurap siya. Bumalik ang imahe. Parang guni-guni lamang. Pero hindi niya iyon nalimutan. Minsan pa, habang naglalakad siya pa uwi, may mga mata na tila sumusunod sa kanya mula sa kadiliman. May nararamdaman siyang presensya sa hangin. Hindi iyon si Adrian. At sa baryo, napansin ng mga matatanda ang pagbabago. Lalo na si matandang Iya. Lumalakas siya. Bulong nito kay Kapitan Doro habang tinitignan si Hana mula sa malayo. At sa bawat gabi sa kagubatan, nawawala ang kandado sa kanyang laman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng kapitan. Hindi na siya ang sisidlan na ginawa natin. Unti-unti siyang nagiging totoo. Ngunit, huli na nga ba ang lahat? Dahil sa bawat gabi na lihim ng pagkikita, unti-unting lumalalim ang damdamin ni Adrian para kay Hana. Sa bawat ngiti, sa bawat tawa, sa bawat pagkumpas ng kanyang buhok sa hangin, hindi na niya siya nakikita bilang isang babae lamang, kundi bilang isang nilalang na mas malapit sa puso ng kalikasan kesa sa kahit sinong nilalang ng engkanto. At si Hana, hindi na siya bayarang babae. Sa piling ni Adrian, siya ay isang tao na dapat mahalin, isang kaluluwa na merong halaga. Ngunit may mga tanong pa rin na gumugulo sa kanya. Bakit wala siyang refleksyon minsan? Bakit tila may mga alaala siya na hindi matukoy kung kanya ba talaga? At bakit, sa kabila ng lahat ng pagtanggap ni Adrian, may pakiramdam siya na hindi niya pagmamay-ari ang sarili niyang katawan? Mga tanong na ang sagot ay matagal nang nakabaon sa lupa ng kagubatan. At sa darating na gabi, sa gitna ng ilog na kristal at buwan na buo, unti-unti nang malalantad ang alon ng alaala. Isang gabi na naman ang dumaan. Tahimik, malamig. Ngunit puno ng bugso ng damdaming hindi kayang bigkasin. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng buwan na tila perla sa langit, naglalakad si Hana. Nakayapak. Hawak-hawak ang isang puting bulaklak na siya mismong pinita sa gilid ng ilog. Tila isang panalangin ang bawat hakbang niya. Isang lihim,
na umaasang hindi na muling magigising sa mundo na puno ng sakit. Sa kanyang pagdating sa clearing, naroon na si Adrian, nakaupo sa ibabaw ng ugat ng punong balete, nakatanaw sa kalangitan, na tila ba may hinahanap. Nauna ka na naman, biro ni Hana at pilit na ngumiti. Hindi ako umalis. Hindi ko na kayang lumayo sa lugar kung saan kita huling nakita. Napatingin si Hana sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pangungulila sa mukha ng isang nilalang na inaakalang walang damdamin. Lumapit siya, umupo sa tabi ni Adrian, at ibinigay ang isang bulaklak. Alam mo ba ang tawag dito? Kinuha ni Adrian ang bulaklak. Inamoy ito at pumikit. Tinatawag ito ng mga engkanto na asinar. Isa itong bulaklak na tumutubo lang kapag may kaluluwang nawawala pa rin sa kanyang katawan. Napahinto si Hana. Kaluluwang nawawala? Tumango si Adrian. Muling ibinalik ang tingin sa bulaklak. Kapag ang isang nilalang ay hindi nabuo, kapag siya ay hinati sa pag-ibig, galit, at takot, dito tumutubo ang asinar. At kapag ito ay binigay sa kanya, maaari siyang gisingin. Napatingin si Hana sa sariling kamay. Tila nagtataka. Bakit mo sinasabi yan sa akin? Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Hana at dinala ito sa gilid ng ilog. Doon sa tubig, sa salamin ng kalikasan, dahan-dahan niyang pinaaninag ang sarili. Sumilip ka. Bulong ni Adrian. Sumunod si Hana. Ngunit gaya ng dati, wala siyang makita. Walang anino. Walang refleksyon. Tila ang tubig ay hindi siya kinikilala. Bigla siyang umatras. Adrian, bakit ganito? Muli siyang hinawakan ni Adrian. Mahigpit ngunit hindi marahas. Dahil may hindi ka pa nalalaman, na panahon na upang malaman mo. At sa sandaling iyon, dahan-dahang ipinatong ni Adrian ang kanyang palad sa noo ni Hana. Isang bugso ng liwanag ang lumabas sa pagitan nilang dalawa. At sa isang iglap, tila binuksan ng isang kahon na matagal nang sinarhan. Muling nakita ni Hana ang kanyang sarili. Ngunit hindi bilang siya ngayon. Isang batang babae. Nakaupo sa ilalim ng ulan. Basang-basa. Duguan. Hinahabol ng isang grupo ng kalalakihang nakamaskara. Isang gabi ng karahasan. Isang gabi ng pagtataksil ng sariling komunidad. Masama siyang bata! Sigaw ng isa sa mga matatanda. Alay siya sa kagubatan upang tumigil ang dilim. At doon, sa ilalim ng punong balete, isinakripisyo si Hana. Bata pa siya noon, 11 taong gulang. Walang muwang. Itinali siya, binigyan ng anting-anting, at sa pamamagitan ng mga sinaunang dasal, tinawag nila ang isang espiritu upang pumasok sa kaniyang katawan. Isang masamang espiritu. Isang aninong gutom sa kapangyarihan. Ginawa nilang sisidlan si Hana. Katawan ng kadiliman. Katawan ng panakot. Katawan ng pagkontrol. Pagkatapos noon, wala nang ibang natandaan si Hana kundi ang paggising bilang dalaga sa baryo. Na para bang lumundag ang kanyang alaala. Doon nagsimula ang kanyang buhay bilang babae. Ngunit ang hindi niya alam, patay na pala siya. Matagal na. Hindi ako totoo. Hindi. Sagot ni Adrian. Puno ng lungkot ang tinig. Ang katawan mo ay totoo. Ngunit ang kaluluwa mo ay matagal nang pinilit ilibing. Ginising ka nila bilang sisidlan. At sa tuwing ginagamit ka ng mundo, lalong lumalalim ang ugat ng kasamaan sa katauhan mo.
Napaluha si Hana. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Isa siyang kaluluwa na muling ginising. Hindi upang mabuhay, kundi upang gamitin. Bakit hindi mo ako kinuha noon? Tanong niya, umiiyak. Tila wala kang kaluluwa, ngunit hindi ka masama. Hindi ka gaya ng iba. Kaya tumigil ako. Pinili kong manahimik. Dahil sa'yo, naramdaman ko muli ang puso. Yumuko si Hana. Itinakip ang kanyang kamay sa bibig upang pigilin ang hikbi. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay wala siyang halaga. Isang katawan na nililibak. Ngunit ngayon, nalaman niyang siya pala ay wala ng buhay noon pa man. Isa siyang bangkay na ginising ng kasalanan ng bayan. Ngunit sa kabila ng lahat, minahal siya ni Adrian. Adrian, kung hindi ko na kayang ibalik ang sarili kong kaluluwa, ano ang silbi ng pagmamahal mo? Simple lang. Dahil sa pagmamahal ko, gagawin ko ang lahat para maibalik ito. Sa gabing iyon, ang kagubatan ay napuno ng malamig na hangin. Ang buwan ay tila umiiyak sa ulap. At sa ilog, ang bulaklak na asinar ay dahan-dahang nalanta. Ngunit sa ilalim ng tubig, may liwanag na unti-unting sumibol. Dahil nagsimula ng magising ang kaluluwa ni Hana. Lumipas ang ilang araw matapos mabuksan ni Adrian ang mga alaala ni Hana. Mga alaalang tinago ng kadiliman, binura ng takot, at nilamon ng kapangyarihan ng mga matatanda sa baryo. Mula noon, hindi na naging pareho ang mga gabi. Hindi na kagaya ng dati ang pakikisalamuha ni Hana sa paligid. Ang mga halaman sa kagubatan ay tila yumuyuko kapag siya ay lumalakad. Ang hangin ay lumalamig tuwing dumaraan siya. At si Adrian, kahit siya, ay unti-unting napapansin ang pagbabago sa paligid tuwing magkasama silang dalawa. Nararamdaman mo ba? Tanong ni Adrian minsang nakaupo sila sa ibabaw ng batuhan sa tabi ng ilog. Tumango si Hana. Parang may gumigising sa loob ko. Parang may gustong lumabas pero hindi ko alam kung ako pa ba yun. Matagal ka nang sisidlan, Hana. At habang lalong bumabalik lang ang iyong kaluluwa, lalong nagwawala ang nilalang na tinanim nila sa katawan mo. Hindi niya gusto ang paggising mo. May paraan ba para mawala siya? Tanong ni Hana. May halong takot sa kanyang tinig. Meron. Pero mapanganib. Dahil kapag pinilit mo siyang palayasin, maaaring ikaw rin ang mawala. Napayuko si Hana. Hindi siya natatakot mamatay. Matagal na siyang patay. Sa totoo lang. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng dahilan upang mabuhay. Sa piling ni Adrian, nakaramdam siya ng tunay na pagkatao. Ngayon pa ba siya mawawala? Kinagabihan, sa ilalim ng isang kulimlim na buwan, habang naglalakad si Hana papunta sa clearing, napansin niya na parang may nagbabago sa paligid. Ang mga puno, na dati ay tahimik lamang, ngayon ay tila may pag-ungol. May mga dahon na kusang nalalanta sa bawat hakbang niya. At ang lupa, tila bumubuka ng bahagya sa ilalim ng kanyang mga paa. Biglang dumilim ang paligid. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa biglaang presensya. Mula sa kanyang anino, unti-unting may lumitaw na itim na usok. Kumakapit sa kanyang mga binti. Umaakyat sa bewang niya. Sa harap ng kanyang mga mata, lumitaw ang hugis ng isang nilalang. Walang mukha, puro anino. At may mata lamang na pulang-pula na tila lumulunok ng liwanag. Ako ang itinanim nila sa'yo.
Bulong ng nilalang mula sa anino. Ako ang galit, ang takot, ang dumi ng lahat ng lalaking humipo sa'yo. Ako ang sumpa ng baryo. Ako ang tunay mong laman. Napaatras si Hana. Nangangatog ang tuhod niya habang pinagmamasdan ang anino na ngayon ay mistulang nakatayo sa kanyang harapan. Hawig sa sariling hubog ngunit walang puso. Walang kaluluwa. Puro sakit. Biglang may narinig siyang tinig. Hana! Mula sa gilid, dumating si Adrian. Tumatakbo at agad siyang tinakpan. Lumitaw ang liwanag mula sa kanyang mga palad at tinutok ito sa nilalang. Lumayas ka sa katawan niya! Sigaw ni Adrian. Ngunit natawa lang ang nilalang. Masyado kang nahulog sa patibong ng isang katawan. Mahal mo ba siya, Engkanto? Mahal mo ba ang bangkay na to? Hindi mo ba alam? Wala ka namang naililigtas. Isa siyang lalagyan. At kapag inalis mo ako, mawawala siya. Hinawakan ni Adrian ang braso ni Hana. Mahigpit ngunit maingat. Hana, kailangan mong pumili. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa to ngayon. Kung gusto mong makalaya, labanan mo siya. Humihingal si Hana. Pumipintig ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang lamig sa kanyang mga ugat. Ang aninong pilit na umaagaw ng kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng takot, may bumangong damdamin. Hindi galit, hindi puot, kundi purong pagmamahal. Sa sarili, kay Adrian. Sa bagong pag-asa na ngayon lamang niya nakamtan. Itinaas niya ang kamay at itinuro ang nilalang. Hindi kita kailangan. Hindi mo ako pagmamay-ari. Hindi ako katawan lang. Hindi ako galit ng bayan. Ako si Hana. Sa mismong sandaling iyon, isang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang dibdib. Mas maliwanag kesa sa buwan. Mas mainit kesa sa araw. Umungol ang nilalang. Nagliyab ito. Nagsimulang matunaw habang unti-unting nilalamon ng liwanag ang bawat bahagi nito. Hindi tayo nagtatapos! Sigaw ng nilalang habang naglalaho sa hangin. At pagkatapos ng lahat, bumagsak si Hana sa lupa. Walang malay. Agad siyang sinalo ni Adrian. Yakap-yakap siya habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hana, nakayanan mo. Ipinaglaban mo ang sarili mo. At habang ang liwanag sa paligid ay unti-unting humupa, napansin ni Adrian ang isang bagay. May anino na si Hana. Hindi aninong itim, kundi aninong kumpleto. Sumusunod sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ibig sabihin, ang kaluluwa niya ay bumalik na. Siya na muli. Ngunit habang binubuhat ni Adrian ang walang malay na katawan ni Hana, hindi niya napansin ang isang detalye sa lilim ng mga puno. Isang pares ng mata. Nanlilisik, nagmamasid. Hindi pa tapos ang lahat. May hindi pa na ibubunyag. Isang araw na ang lumipas mula nang mapalayas ni Hana ang nilalang na isinaksak sa kanyang katauhan. Sa unang pagkakataon, nagising siya sa kagubatan hindi bilang alay, hindi bilang sisidlan, kundi bilang isang tunay na nilalang, isang kaluluwang muling isinilang. Mas maliwanag ang paligid, mas maaliwalas ang hangin. At si Adrian, naroon pa rin sa kanyang tabi. Nakabantay habang siya ay natutulog. Waring isang bantay na hindi kailanman lumilihis ng tingin. Adrian? Bulong ni Hana habang unti-unting bumabangon. Napatingin ang engkanto sa kanya. Mabilis na nilapitan siya at inalalayan. Ramdam mo ba? Tanong niya, dahan-dahang iniabot ang kamay ni Hana. Ramdam niya. Ang kanyang dibdib, na dati ay puno ng lamig, ngayon ay may init.
Ang kanyang mga daliri na tila walang saysay noon, ngayon ay may bigat. Ramdam niya ang hangin. Ramdam niya ang lupa sa kanyang mga talampakan. Ramdam niya na sa wakas ang kanyang sarili. Adrian, buhay na ako? Ngumiti si Adrian, punong-puno ng pag-asa. Hindi lang buhay, kompleto ka na. Ngunit sa gitna ng ligayang iyon, may bumangon na kaba. Isang panginginig ng hangin. Isang aninong pamilyar. Isang boses na bumubulong hindi sa tenga, kundi sa mismong kaluluwa ni Adrian. Hindi pa ito tapos. Luminga si Adrian. Tumayo, mabilis ang pag-ikot ng kanyang mga mata sa paligid. Tila may hinahanap. Pero wala siyang nakita. May nararamdaman ka rin? Tanong ni Hana na ngayon ay nakatayo na sa kanyang tabi. Tumango si Adrian. Hindi lahat ng kasamaan ay kayang itaboy sa isang saglit. May mga ugat itong malalim. At ang mga nagtanim ng binhing iyon ay hindi pa nawawala. Sa baryo ng San Isidro, habang si Hana ay nililinis ng kalikasan sa piling ni Adrian, ang mga matatanda ng lugar ay pinupukaw ng takot. Lalo na si matandang iya. Gabing-gabi na, ngunit pawis na pawis siya sa gitna ng kanyang dambana na gawa sa mga lumang bato at tinik. Lumaya ang kaluluwa. Hindi dapat mangyari yon. Hindi siya dapat bumalik. Pilit niyang binubuklat ang mga sinaunang aklat. Nagsusunog ng dahon ng kamangyan. Binubulong ang mga dasal na sinauna pa sa wikang kilala ng tao. Ngunit walang tumutugon. Wala nang sumasagot. Adrian, pinili mong sirain ang balanse. Dahil sa pagmamahal mo, guguho ang proteksyon ng lupa. Ngunit hindi na siya pinapansin ng kagubatan. Sa kabilang banda, si Hana ay tila unti-unting inaangkin ng kalikasan. Ang mga puno ay yumuyuko sa kanya. Ang mga hayop ay hindi na lumalaya sa kanyang paligid. At sa gitna ng kanilang paglalakad ni Adrian, napansin niya ang isang batang usa na lumapit sa kanya. Humiga sa paanan niya at pumikit. Mula nang bumalik ang kaluluwa mo, binawi ka na ng mundo. Hindi ka na alay ng tao. Isa ka ng nilalang na piniling mabuhay ng kalikasan. Pero, ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Hana na naguguluhan. Na ikaw ay hindi na mortal, ngunit hindi rin engkanto. Isa kang bagong anyo. At habang ikaw ay nabubuhay, ang kagubatan ay magkakaroon ng tagapangalaga. Hindi na para matakot sa sumpa, kundi para bantayan ang balanse. Tahimik si Hana. Hindi niya ito agad matanggap. Isang linggo lang ang nakaraan, isa siyang nilalang na nalilibak, binabayaran at itinatakwil. Ngayon, isa na siyang tagapangalaga. Paano ako makakabalik sa baryo? Tanong niya. Umiling si Adrian. Hindi mo na kailangang bumalik. Ang buhay mo ay hindi na para sa kanila. Sa baryo, ikaw ay alaala ng kasalanan. Dito, ikaw ay pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang bumabagabag kay Hana. Isang tanong na hindi pa niya nababangkit kahit kay Adrian. Bakit mo ako minahal? Tanong niya, nakatingin sa mga mata ni Adrian. Alam mong hindi ako totoo. Alam mo na wala akong anino. Walang alaala. Walang kaluluwa noon. Hinawakan siya ni Adrian sa pisngi. Dahil kahit ang isang kaluluwang nilamon ng dilim, ay may kakayahang magmahal. At kapag nakakita ka ng liwanag sa gitna ng ganap na dilim, alam mong totoo yun. At ikaw ang liwanag na yun, Hana. Sa gabing iyon, hindi na sila naghiwalay.
Sa tuktok ng burol ng kagubatan, sa ilalim ng mga bituin, umupo sila sa gitna ng mga lumang ugat at pinakinggan ang hangin. At sa unang pagkakataon, narinig ni Hana ang wika ng mga puno. Mabagal, malalim, ngunit malinaw. Maligayang pagbalik. Subalit habang niyayakap ni Adrian si Hana, isang liwanag mula sa malayo ang bumalot sa bahagi ng kagubatan. Isang puting apoy na hindi nagliliyab ngunit lumalamon sa paligid. Isang paalala. Hindi pa tapos ang lahat. Sa baryo, isa-isang nagkakasakit ang mga matatanda. May mga nagsusuka ng itim na likido. May mga hindi makapagsalita. Si matandang iya, natagpo ang nakatitig sa kisame ng bahay. Hindi gumagalaw. Walang ulirat. Ang sumpang itinanim nila ay bumalik. Ngunit hindi kay Hana. Bumalik ito sa kanila. At sa kagubatan, ang malamig na hangin ay tila umaawit. Isang tinig ng babaeng kaluluwa. Malaya na. At ngayon ay tagapangalaga ng isang mundong matagal nang ginawang alay sa kasamaan. Minsan, ang mga istoryang sinimula ng kadiliman ay natatapos hindi sa liwanag, kundi sa katahimikan. At sa katahimikan ng kagubatan, isang huni ng hangin ang lumalampas sa sanga ng mga punong balete. Tila isang awit ng pagpapaalam. Ilang linggo na ang lumipas mula nang tuluyang mabawi ni Hana ang kanyang kaluluwa. At mula noon, ay nanirahan na siya sa piling ng kagubatan. Hindi na siya kailanman bumalik sa baryo. Hindi na rin siya kailanman ninais hanapin ng mga tao roon. Isa-isa, ang mga matatandang responsable sa kanyang sumpa ay pumanaw sa mga paraang hindi maipaliwanag. Ang isa ay nalunod sa sariling laway. Ang isa naman ay biglang nasunog ang katawan kahit wala namang apoy. At si matandang iya, nakita raw na nakangiti habang ang kanyang mga mata ay puting-puti. Waring nasilayan ang sarili niyang kasalanan sa huling pagkakataon. Ang baryo ng San Isidro ay tuluyang nanahimik. Walang nag-uusap tungkol sa kagubatan. Walang nangahas na pumasok doon. Tila itinuring na lamang nila na bangungot ang lahat ng nangyari. Isang panahon na ayaw nilang balikan. Ngunit sa kagubatan, may bagong buhay. Si Hana, sa kanyang bagong anyo, ay naging tagapangalaga ng kalikasan. Hindi man bilang engkanto at hindi rin ganap na tao, kundi isang nilalang na pinili ng kalikasan mismo. Ang kanyang mga mata ay tila salamin ng buwan. Ang kanyang hininga ay kayang palamigin ang apoy. At ang kanyang tinig ay bumabalik-balik sa hangin na para bang dasal ng isang matandang diwata. Kasama niya si Adrian, ang engkantong minsang pinadala upang kunin ng mga dalagang birhen, ngunit bumaling sa pag-ibig. At sa halip na wasakin ng sangkatauhan, ay tinuruan pa itong muling umibig. Sa bawat gabi, magkasama silang naglalakad sa tabing ilog, naglalaro ng liwanag at anino. At sa bawat sandali ng katahimikan, natuto sila na muling magmahal. Ngunit alam nila na hindi ito panghabang buhay. Dahil si Adrian ay nilalang ng kalikasan, isang engkanto na bahagi ng lupa, ng panahon, ng hangin. At si Hana, kahit na pinili na ng kagubatan, ay kaluluwang minsang ginamit, binura, at muling binuhay. Ang kanyang kaluluwa ay hindi lubos na kabilang sa mundo ng mga engkanto. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng bituin, niyakap ni Hana si Adrian ng mahigpit. Tila ayaw nang pakawalan. Bakit mo ako niyakap ng ganito? Tanong ni Adrian, bahagyang natatawa ngunit may lungkot sa mga mata. Dahil nararamdaman ko na malapit na
Sagot ni Hana. Hindi na kailangang ipaliwanag. Ang kagubatan ay may mga lihim. Ang buhay na muling binuo mula sa pagkawasak ay laging may kabayaran. Hindi maaaring manatili sa pagitan ng dalawang mundo ang isang nilalang na muling isinilang. At si Hana, siya ay unti-unti nang kinukuhan ng liwanag. Ipaglaban mo ang balanse, Adrian. Bulong ni Hana. Ituloy mo ang nasimulan natin. Huwag mong hayaan na magkaroon ng katulad ko na muling magamit. Hinawakan siya ni Adrian sa mukha, hinalikan sa noo, at niyakap siya sa huling pagkakataon. Ikaw ang kabutihang hindi nila nakita. At habang buhay, ikaw ang magiging tinig ng kagubatan. At sa huling pagyakap na iyon, humigpit ang hangin. Ang lupa ay tila tumigil sa paghinga. At si Hana, unti-unting naging liwanag. Hindi nasaktan si Adrian dahil alam niyang hindi ito katapusan. Sa paglipas ng mga buwan, sinimulan niyang itayo ang dambana ng kagubatan. Isang lugar kung saan nakaukit ang pangalan ni Hana sa gitna ng ugat ng balete. At sa bawat gabing may buwan, may tinig na maririnig mula sa hangin. Isang awit ng babae na puno ng pag-ibig. Kung ako man ay ginamit ng mundo, minahal naman ako ng kalikasan. At kung ako man ay nawala, iniwan ko naman ang pag-ibig sa lupa. At minsan, sa mga gabi ng katahimikan, may mga bata sa baryo na nagsasabi na nakikita nila ang isang babaeng nakaputi. Nakaupo sa tabi ng ilog, umaawit habang hinahaplos ang isang batang usa. Si Hana yon, sabi ng isang matanda, sabay ngumiti. Yung tagapangalaga ng kagubatan. Di ba, dati raw ay bayarang babae siya. Ngunit ngayon, wala nang naghuhusga, wala nang nagtataboy. Dahil si Hana ay naging alamat na. At si Adrian, bagamat nag-iisa, ay hindi kailanman naging malungkot. Dahil sa bawat dampi ng hangin, sa bawat yabag ng mga hayop sa kagubatan, at sa bawat pagsikat ng buwan sa ibabaw ng balete, alam niyang niyayakap pa rin siya ni Hana. Sa hangin, sa alaala, at sa pag-ibig na walang kamatayan. Adrian, magkita tayo muli sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Sana po ay huwag po kayong magsasawang makinig ng mga kwento ko. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.